Yun ang blue. Sige po. So, good morning po sa bawat isa. Sige, mga Sunday Schooler natin. Punta na kayo sa inyong Sunday School room. Tayo po nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po rin nagkakita-kita. Amen? This is the first Sunday po ng month of December. Kayo po ba'y masaya sa Amen? Pwede po ba natin batiin yung katabi natin na good morning? Ayan po. So, sige po. So, manatili po na po tayo sa ating pagkatayo. Magbasa muna po tayo ng salita ng Panginoon. Buksan po natin dito sa John chapter 1. Sige po, basahin po natin itong John chapter 1. Sir Joyce, paano mga saglit? John chapter 1. Yan po. John chapter 1. Sige po. John chapter 1. Basahin po natin from verse number 1 down to verse number 12. Yan po. Ito po yung ating pag-aaralan sa umaga po nito. Ang sabi po ng banal na kasulatan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 2, kayo po, begin. Verse 3, all things were made by Him, and without Him was anything made that was made. Verse number 4. Him was light, and the light was the light of men. Verse number 5. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Verse number 6. There was a man sent from God, whose name was God. Verse number 7. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. Verse number 8. He was not the light, but was sent to bear witness of the light. Verse number 9. That was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. Verse number 10. He was in the world, the world was made of him, and the world. Verse number 11. He came unto his own, and his own received him not. And verse number 12, basahin po natin, sabay-sabay, ready begin. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Tayo pong lahat ngayon po. At tayo manalangin naman namin, Diyos, para dakila sa lahat. Kami po, Lord, ay nagpupuri po nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na minsan pa kami pinagkatipon upang kayo po aming purihin, sambahin, luwalatiin at itaas sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa mga awit na pinawit. Awitin namin napakinggan. Nawa, Lord, patuloy sa pamagitan po ng aming mga boses, mga tinig, ang inyo pong banal na pangalan ang mapurihan. Bilangin ko rin po, O Diyos, sa pagkabasa po na pong kasulatan, aming pong pagbulay-bulayan sa umaga pong ito, ng inyong pong santong banal na Espiritu, ang kumilos po sa aming pong kalagitnaan, na ipaunawa po, Lord, sa buhay po ng bawat isa, especially sa aming mga bisita, kung ano po bang gusto yung pabatid sa aming pong mga buhay. Bless you rin po, Lord, ang mga Sunday Schoolers sa kanila pong murang edad. Nawa, O Lord, sila po'y mahubog sa inyo pong mga salita at patuloy makapaglingkod sa inyong harapan at kami pong lahat, Lord, na kayo po ang manguna at magpala. Itago niyo po ako sa inyo pong krus at kayo po ang mataas sa inyong pagpapatuloy. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. You may please be seated now. So once again, good morning. At tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo po yung nagkasama-sama, nagkatipon-tipon sa isang layunin para dakilain natin ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Na po, kagaya po ng aking sinabi, ito po yung first Sunday na po ng month of December. Nandito na po tayo sa uling buwan ng year 2025. And today, na po, it is December 7. Tama po ba? Then by number 7. Number 7 po, ito ay perfect number. Na po? Kaya sa buhay natin mga kapatid, ang nais ng Panginoon na patuloy sa buhay natin, tayo po yung makapaglaan ng paglilingkod. By the way, maraming salamat po. Nandito po ang mga Gonzales family. Na po? Si Tatay Leo Sr. Na po? Ito po, nandito po si Tatay Leo. Tsaka po si Nanay. Na po? Maraming salamat. Natin po sila napasyalan kagabi. Na po? Kaya naman sila po atin nakasama sa umaga pong ito. At dalangin ko po ng bawat isa, masumpungan po natin, malaman natin, no po, ang kahalagaan ng ganitong klaseng paglilingkod. Sapagkat hindi lahat ng tao may oras para sa Diyos. Tama po ba? Di lahat ng tao may oras para sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, na pamaunawaan natin na ang bagay na nilalaan natin para sa Diyos, hindi po ito sayang. Ang nais ng Panginoon, intindihin natin ano ba ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Nakagaya po nito mga kapatid, month of December, ano pong sineselebrate ng mundo? Noong nakaraan, December 1, meron po tinatawag na lightning. Di ba? Meron pong lightning eh. Yung pagpapailaw. Nga po,
Ano po kasi ang simbolo ng ilaw? Na po, could you imagine sila, nagsisindi sila ng ilaw, kasi pag daw yung ilaw nagbibigay ng saya, tama po ba? Kasi nga, may tutugtog. Na po? So, nandoon mga kapatid. Pero ang gusto pong i-emphasize dito mga kapatid, ano ba yung ini-illustrate ng ilaw? Sino ba yung ilaw? Diba? Alam naman natin ng ilaw, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga sabi diyan mga kapatid, balik po sa verse number 1, gusto kong paunawa po sa inyo ito, that Jesus Christ, no po, from the beginning, andun na po siya. No po, sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nung pasimula, nandun na po ang salita. Sino po ang salita? Ang Panginoong Jesus. No po, siya po yun. Kasama niya ang Diyos, at ang salita ay Diyos. Sabi niya po diyan. No po, ito po yung nagpapatinay mga kapatid, nagpapatibay sa salita ng Diyos na si Kristo ay Diyos. No po, kung babasahin po natin mga kapatid, no po, para maunawaan niyo lang, verse number 14. Verse 14 says, na po, para maunawa niyo na po, and the Word was made flesh. Ang sabi po sa verse number 14, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Na po, nasabi yan yung salita, naging laman, nagkatawang laman. Na po, at siya'y nakasalimuha sa mga tao. Na po, at nakita natin yung kaluwalhatian niya. Ang kaluwalhatian ng kaisa-isang anak ng Panginoong Jesus, ng Panginoong Ama. No po, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga dito mga kapatid, inuulit ko po, no po, napakatibay na sinasabi ng salita that Jesus Christ is Lord. No po, na kailangan sa buhay natin, ma-emphasize natin ang Diyos, Panginoong Jesus, no po, ay Diyos siya. At siya po ang tagapagligtas, at siya ang ilaw. Kaya nga sabi po mga kapatid, balikan po natin ang verse number 2, the same was with the beginning with God. All things were made by Him. Sabi sa verse number 3. And through Him, walang bagay na hindi nangyari. Kaya sabi sa verse number 4, in Him was life. And the life was with the light of men. Sa Kanya ang buhay. At ang buhay nandoon sa liwanag ng tao. Tapos in-emphasize pa si John. Di ba? Sa verse number 5, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Ang liwanag, mga kapatid, ito po ay, ang ilaw lumiwanag sa kadiliman. At ang kadiliman, hindi niya matatalo ang liwanag. Tama po ba? Di ba kahit gaano kadilim, basta may liwanag, makikita mo yung liwanag. Tama po ba? Kaya hindi magagapi ang kadiliman ang liwanag. Verse number 6. Oh, meron pong isang sinugo, sabi diyan, ang Panginoon, ang pangalan ay si John. Na po, anong ginawa ni John? Si John hindi siya Diyos. Siya ay sinugo para ipangaral si Kristo. The same came for a witness, para siya magpatotoo sa Panginoong Yesus, to bear witness of the light. Na pinakilala ni John kung sino ba yung liwanag, that all men through him might believe. Nang sa ganon, mga kapatid, yung mga tao sa pangangaral po ni John, maniwala kay Kristo. Now po, verse number 8, he was not that light. Si John, hindi siya yung liwanag. Now po, kasi nga yung iba, na po, by the way, sa dati po nating lumang pananampalataya, na po, akala nila si John, mga kapatid, siya ang Diyos. Na po, pero hindi, he was not that light. Siya po'y nangangaral, mga kapatid, but was sent to bear witness of that light. Pinapangaral niya yung liwanag. Kaya nga sabi niya dito, mga kapatid, sa next verse, that was the true light, which lighted every man that cometh into the world. Ang tunay na liwanag, walang iba kung si Kristo, mga kapatid, na siya ang nagbibigay ng saya, na siya ang nagbibigay ng pag-asa, na siya, mga kapatid, no po, ang nagbibigay ng panibagong buhay sa atin. Kaya nga sabi sa verse number 10, he was in the world and the world was made by Him. Ito po yung kasunod niya, and the world knew Him not. Sino niyo po? Ang Panginoong Yesus, naparito, para magbigay ng liwanag, magbigay ng pag-asa, magbigay ng tinatawag na kaligtasan. No po, lahat ng bagay na nasa mundo, siyang may lalang. Kaso, ang sabi niya dyan, mga kapatid, the world knew Him not. Hindi, ang mundo, hindi nare-recognize si Kristo. Na po, kaya sabi niya dyan, mga kapatid, verse number 11, He came unto His own, and His own received Him not. Pumunta siya doon sa Israel, sa mga Hudyo, na po, na siya ang liwanag, magbibigay ng pag-asa, kaso ng ginawa ng mga Hudyo. Di ba pinako siya? Di ba di siya kinalala na Diyos? Di ba hindi siya kinikilala na Mesayas? Na po, kaya anong nangyari mga kapatid, na-reject yung mga Israelites sapagkat pinako nila si Kristo. Pero sa totoo lamang, ito ang
sabihin natin, magpupulfill ng kautusan ng Diyos. No, para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Para ang tao magkaroon ng panibagong buhay. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, sa verse number 12, but as many as receive Him, ang sino man daw tatanggap sa liwanag. Ano mangyari? To them gave He power to become the sons of God. Sila ay binigyang karapatan na maging anak ng Panginoon. Sino magiging tinatatawagin na anak ng Diyos? Yung tumanggap sa liwanag. Tinanggap niyo na po ba si Kristo sa inyong puso? Di ba nga, kaya nga yun na nga lagi namin sinasabi, pinapangaral, na dapat po ang tao sa aming pong mga bisita, tanggapin si Kristo sa ating puso, hindi po sa nguso. Hindi lang po dito sa isipan. Mga kapatid, minsan maraming mga tao sinasabi nila, Pastor, naniniwala naman ako sa Diyos. Di ba? Lahat naman tao naniniwala sa Panginoon. Di ba? Alam niyo po ba, hindi sapat na naniniwala ka lang. Kasi nga si Satanas, naniniwala rin sa Diyos. Ay, anong kailangan gawin? Kailangan mo siyang tanggapin. Kaya nga dyan, napakaliwanag, but as many as receive Him. Ang sino man sa Kanya'y tumanggap. Ang tanong, sa umaga pong ito, lahat po ba ng tao tumatanggap sa Panginoong Yesus? Hindi po. Hindi po lahat ng tao tumatanggap. Kaya nga, sabi niya dyan, mga kapatid, hindi lahat ng tao tumatanggap. Pero lahat ng tumanggap sa akin, ang sabi ng Panginoon, nagsisi ng kanilang kasalanan, nagpakumbaba sa Panginoon, nilagay ako sa kanilang puso. Ano po nangyari sa atin? Tayo po'y tinatawag na anak ng Diyos. Sabi niya, no? Became the sons of God. Tayo naging anak ng Diyos. So ngayon, mga kapatid, bilang liwanag, ang liwanag, mga kapatid, nagliwanag sa buhay natin, ang liwanag napa sa atin, meron po tayo ngayon kailangan gawin. Na po, basahin pa po natin itong John chapter 8. John chapter 8, verse number 12. Sis, pakibasa. Basahin nyo nga po. John chapter 8, verse 12. Ready, begin? Pasinin niyo po, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Sinabi niya sa kanyang mga tagasunod, na po, ako ang ilaw ng mundo. Na po, at sino mang sumusunod sa akin, ang sabi ng Panginoon, hindi na dapat lumakad sa kadiliman. Na po, kung hindi, ang sabi niya dyan, na dapat makita ang liwanag ng buhay. Ano daw ang nais ng Diyos sa buhay natin bilang mga mananampalataya, bilang tumanggap sa Panginoon? Dapat makita si Kristo sa pamagitan sa ating pong buhay. Kaya ano pong sinasabi ng salita ng Diyos in the book of Matthew, chapter 5, and verse number 16. Matthew chapter 5 and verse number 16. Nasabi ng salita ng Diyos, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ano sabi ng Panginoon? Dapat ang iyong liwanag, ang iyong ilaw, magliwanag. Di ba? Kapag nagliliwanag tayo, anong klaseng liwanag, Pastor? Yung bang magdadala ako ng Christmas light sa aking katawan para ako'y magliwanag? Hindi po, mga kapatid. Ang liwanag na sinasabi dyan, mga kapatid, yung tinatawag na kabanalan, good works. Di ba? Kapag daw tayo, mga kapatid, bilang ilaw, na dapat makita si Kristo, na dapat makita ang kabanalan, na dapat makita ang kaayusan, nang sa ganun sa buhay natin, sino mag-glorify? Sino malulwalhati pag tayo lumalakad sa kabanalan? Ang Diyos. Na po, malulwalhati ang Panginoon. Marirecognize ng tao ang Diyos. Bakit? Kasi hindi yung pangalan natin ang dapat magliwanag. Sino dapat magliwanag? Ang Panginoong Jesus. Kaya nga dapat sa buhay natin makita na talagang mahalaga ang Panginoon. Amen? Sa tingin po ninyo, sino mas mahalaga? Ikaw o ang Diyos? Diyos. Tama po ba? Ang pinakamahalaga, mga kapatid, ang Panginoon. Hindi tayo. Kumbaga sa pelikula, mga kapatid, hindi tayo ang bida. Amen? Hindi tayo ang bida. Sino ang bida? Ang Diyos. Ang Diyos ang bida. Pero maraming tao nagbida-bida. Tama? Ang gusto ng tao, yung spotlight sa kanya. Siyang napapansin, siyang nasusunod. Pero sabi ng Panginoon, sino ba talaga ang bida? Ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, sa ating pong buhay, huwag na tayo magpabida-bida. Dapat sa buhay natin, natataas ang Panginoon. Kanina, nakita po ninyo, kumanta tayo, hold the fort. Diba? Anong ginawa na may mga Bible? Tinaas yung Bible. Bakit tinataas yung Bible? Salita po yun ng Diyos. Amen? Huwag niyo po ma-misinterpret.
Ang Bible kaya natin tinataas kasi ito ang Panginoon. Salita ito ng Diyos. Makapangyarihan, amen? Yun ang itaas natin, hindi yung itataas natin pangalan natin. Hindi itataas natin yung profession natin. Hindi po. Ang itataas natin dapat sa buhay natin ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, inuulit ko po, maraming mga tao, ang kanilang liwanag, ang kanilang ilaw din nagliliwanag. Kaya ano nangyari? Hindi nakikita si Kristo. Kamukha po yan, misinterpretasyon ng tao. Kapag December, nandoon. Ang sabi nila, oy, ngayon, di ba? The spirit of Christmas. Dapat nagpapatawad. Dapat nagbibigay. Di ba? Dapat, di ba? Nagmamahalan. The question is this, pag December lang po ba? Natin gagawin yun. Kaya nga tayo, mga kapatid, we don't believe, mga kapatid, that Christmas is December 25. We believe every day must be a Christmas. Kasi bakit? Dapat araw-araw, araw ng pag-ibig, araw ng pag-asa, araw ng pagbibigayan, araw ng pagpapatawaran. Amen? Gets niyo po ba? Misinterpretasyon ng tao, ngayong December, doon lang sila magiging mabait. Pagkatapos ng December, January na, galit-galit na ulit. Diba? Ngayon, sasabihin nila, peace muna tayo. Sa December na lang natin tuloy yung away natin. Anong tawag po doon? Plastikan. Pakunwari. Diba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, hindi talaga yun ang liwanag. Ang totoong liwanag, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya nga sabi dyan, mga kapatid, napakaliwanag na sinabi sa salita ng Diyos, kung ikaw ay sa liwanag na, dapat huwag kang magpatuloy sa kadiliman. Magkaroon ka ng panibagong buhay. Magkaroon ka ng pag-aayos. Magkaroon ka, mga kapatid, nang talagang patutunayan mo sa iyong buhay, mahalaga ang Diyos. Dahil mahalaga ang Panginoon, uunahin ko muna ang Panginoon. Magbibigay ako sa Kanya ng oras. Hindi sa lahat ng pagkakataon ako ang tama. Hindi sa lahat ng pagkakataon, ang gusto ko ang magsusunod. Dapat pakinggan ko rin ano ba ang gusto ng Diyos sa akin. Amen po ba? Sa tingin niyo po, ano po yung pinaka maganda? Yung gusto mo o yung gusto ng Diyos? Di ba yung gusto natin minsan napapahamak tayo? Tama po ba? Minsan sa gusto natin, nalalagay tayo sa alanganin. Tama po ba? Bakit? Kasi sarili lang natin gusto yun. Ang gusto ng tao kadalasan mali. Di ba? Kaya nga ano sabi ng kanta, lakas tama, magwawala ka talaga. Pag-iiralin mo yung sariling gusto. Pero kapag sinunod mo ang gusto ng Diyos, matatauhan ka. Mag-aayos ka. Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos, dapat maging mabuti akong tao. Amen? Huwag dapat pairalin ng galit. Huwag pairalin ng inggit. Huwag pairalin, mga kapatid, sa buhay natin, yung sakit ng kalooban. Amen po ba? Maraming mga tao, minsan lumalabas sa kanila bibig, Pastor, ba't ganyan ang buhay? Parang pasan ko ang buong daigdig. Bakit mo naramdaman na parang pasan mo ang buong daigdig? Kasi bakit? Buhay mo puno ng galit. Inggit. Na po? Walang kapayapaan. Bakit? Kasi ang dami nating hinahanap. Na po, sa dami nating hinahanap, hindi na natin nabibigyan pansin ang Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, lagi natin tingnan ano ba ang nais ng Diyos sa buhay natin. Magbigay tayo ng sabihin natin, mga kapatid, yung oras na namnamin natin ang salita ng Diyos. Kaya nga yun ang reason na dapat tayo nagsisimba. Yun ang reason na dapat pumupunta tayo sa simbahan. Para magnilay-nilay tayo. Para makita natin ang ating sarili. Nasa tama pa kaya tayo? O baka lumilis na yung landas natin? Di ba nga laging sinasabi, lalo yung mga girls, pag tumitingin sa salamin, ano yung tinatanggal ninyo? Di ba tinatanggal nyo yung mga pangit? Ay, nakatsurahin lang, okay pa. Di ba? Kaya gawa mo talagang, di ba? Pagagandahin mo eh. Di ba? Aalisin mo yung mga pangit eh. Awisin mo yung kilay. Di ba? Girls, kilay is life. Di ba? Dadagdagan mo yung pilik mata, Sir Joyce. Di ba? Para meron kang tantalizing eyes. Di ba? Ganyan eh. Anong ilalagay mo lahat sa iyong sarili? Para maging maganda ang iyong mukha, ayusin mo siya. Di ba? Kapag yung buhok mo, samburgol yan. Di ba? Susuklayan mo yan. Yung ibang mga girls, nagpapariban pa. Di ba? Para makatipid kayo, i-down ninyo na lang. Alam mo, di ba? No? Ganun eh. Di ba? Magtatanggal tayo ng mga bagay na hindi tama sa buhay natin. Tumitingin tayo sa salamin eh. Eh ngayon mga kapatid, ang salita ng Diyos, salamin din po siya, sabi ng Panginoon.
Na po, reflection siya. Kaya every time na tayo nakakapakinig na salita ng Diyos, dapat makita mo yung sarili. Hindi mo dapat makita ang iyong katabi. Amen? Hindi mo dapat makita, ay, hindi ako yan, siya yan. Ay, hindi ako yan, siya yan. Ay, hindi ako yan, siya yan. Hindi po mga kapatid. Dapat every time na tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ay, ako yun ah. Ako yun ah. Minsan, nagiging ganun ako. Kadalasan, mali ako. Di ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, kapatid, every time we hear God's Word, we must accept God's Word. Tanggapin natin ang salita ng Diyos. Sapagkat nga nais ng Panginoon, dapat ang liwanag, nagliliwanag. Ano po? Kaya ngayon, mga kapatid, sabi niya po, mga kapatid, magja-jump nga tayo, sis, verse number 14. Ang sabi ng Panginoon, bilang mga mananampalataya, tinawag tayo ngayon liwanag. You are the light of the world. Tinanggap mo na si Kristo eh. Di ba? Nilagay mo na sa iyong puso eh. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, ikaw na ngayon ang liwanag. Na ang liwanag, hindi yan may tatago. Dapat makita. Anong halaga ng liwanag, sabi sa verse number 15, kung ilalagay mo siya dun sa ilalim? Na po, sabi niya dito, neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick and give it light unto all that are in the house. Kung yung liwanag, mga kapatid, itatago mo yung ilaw. Nilagay mo sa ilalim. Sa ilalim ng lamesa. Nga po, ang tanong, yung liwanag ba niya talagang magliliwanag siya? Hindi. Nakatago eh. Nga po, kaya sabi niya, dapat ang isang liwanag, ilagay siya sa candlestick. Lalagyan ng liwanag. Nga po, sapagkat kapag nilagay mo yun sa candlestick, mga kapatid, liliwanagan niya lahat ng mga bagay doon sa tahanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, dapat makita si Kristo. Di ba nga, napag-aralan na natin, anong klaseng ilaw ka? Amen? Anong klaseng ilaw ka? Yung mga ilaw kasi iba-iba eh. Tama ba? Mga men? Minsan ang gusto nating ilaw, yung patay sindi. Di ba? Pag patay sindi ng ilaw, di ba? Ano po? Ano yung patay sindi, pastor? Kasi may 4 na ilaw eh. Patay sindi, malabong ilaw, ilaw na hindi na sumisindi, at ilaw na napakaliwanag. Di ba? Kaya nga nasaan ka dito sa 4 na ilaw na ito. Na po, ano yung patay sindi ng ilaw? Ito yung ilaw na minsan on and off sa Diyos. Minsan susunod, minsan hindi. Minsan magsasamba, kadalasan hindi. On and off. Minsan gagawin, susunod sa Panginoon, minsan kadalasan hindi, sa barkada. Kaya on and off. Di ba? Kayo, gusto niyo po ba yung patay sindi ng ilaw? Di ba yung patay sindi ng ilaw? Sa una maganda, pero katagalan, masakit na sa mata. Tama po ba? Tama? Masakit na sa mata eh. Yung patay sindi. No po? Kasi bakit? Ang kailangan natin, diretsong ilaw. Di ba? Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, dapat huwag tayong mamuhay na ganun. Huwag tayong paiba-iba. Kung hindi, dapat manatili tayo kung anong tama. Na po, pag mali, mali. Kapag tama, tama. Kaya anong kailangan natin gawin sa buhay natin? Huwag tayong mamagitan sa gitna. Ay, pastor, din na lang ako sa gitna. Pag gusto ko sa tama, punta ako dito. Pag gusto ko naman sa mali, dito na ako. Di ba? Ganun po ba tayo? Sala sa init, sala sa salamig. Na po, kaya nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, dapat mamuhay talaga tayo doon sa tama. Ilaw na malabo. Gusto po ba yung ilaw na malabo? Meron po ako dyan eh. No? Yung ilaw na malabo. May ilaw nga, kaso malabo. Kaya anong gagawin mo? Mamilit mo yung mata mo eh. Di ba? Pamilit. Di ba? Pipilitin mo talaga makita yung liwanag. Kaso malabo. Pastor, bakit malabo? Sino ba itong mga malalabong mga ilaw na to sa mga Kristiyano? Yung nga alam nila ang katotohanan, kaso hindi nila ginagawa. Alam nila ang tama, kaso hindi nila pinamumuhay. May liwanag nga sila, kaso hindi nakikita ang liwanag. Mga po, anong ibig sabihin? Na-impluwensya ng barkada. Na-impluwensya ng kasama. Kaya nga sila'y nadadala, natatangay. Na po, kaya ang liwanag nila, hindi talaga maliwanag. Na po, hindi nila alam na sila ay Kristiyano. Hindi nila alam na sila ay nagsisimba. Ay, nagsisimba ka pala? Hindi ko nararamdaman ah. Di ba? Kasi ano sabi niya? Kasi yung ginagawa ko, ginagawa mo rin eh. Yung ginagawa niya kalokohan, gumagawa rin ng kalokohan. Walang pagkakaiba. Pero alam mo na ang tama. Kaya nga sabi ng Diyos, dapat gawin natin kung ano ang tama sa harapan ng Panginoon. Dapat magliwanag tayo. Mga kapatid, huwag nawang maging malabo.
Di ba nga, kayo nga, gusto niyo po ba yung ilaw na malabo? Ha? Gusto niyo yung ilaw na malabo? Di ba ayaw po ninyo? Kasi bakit? Kapag malabo, hindi clear. Tama ba? Hindi bright. Na po, malabo eh. Kayong Kapampangan, malabog. Di ba bulita mo, clear? Alam niyo po bang salita ng Diyos? Napakaliwanag. Clear. Napakadali lang. 1 plus 1, 2. Kaso ang tao, ginagawa niyang complicated. Pinapalabo niya. Napakaliwanag. Salita ng Diyos. Bakit hindi natin sundin na liwanag? Para tayo di magpatuloy sa kadiliman. Na po, kaya ang sabi ng Panginoon mga kapatid, ito ang pangalawang ilaw. Ilaw na malabo. Isa kaya tayo doon. Pangatlong ilaw, ilaw na pundido. Yung mga ilaw na pundido, tinatago niyo po ba? Yung ilaw na mga pundido, ginagamit niyo pa po ba? Anong ginagawa sa ilaw na pundido? Tinatapon, tama po ba? Nilalagay na sa basuraan. Bakit? Kasi wala nang kwenta. Wala nang gamit. Tama po ba? Wala nang gamit, wala nang kwenta, wala nang halaga. Hindi nakakatulong. Kaya anong gagawin mo? Tatanggalin mo na yan. Itatapon mo na. Anong ibig sabihin nito, Pastor? Ito yung mga Kristiyano, mga kapatid, o sabihin natin tao, na ayaw nang makinig na salita ng Diyos. Wala nang oras sa Panginoon. Na po, ayaw na magtuwid ng buhay. Matigas na ang ulo. Matigas na, mga kapatid, ang puso. Ayaw nang tumanggap. Ay, hindi. Di ba? Ang tanong, maghihindi ka ba sa Diyos? Magpapanatili ka ba maging matigas? Pwede ba tayo magmatigasan sa Diyos? Tingnan nyo. Pwede ba tayong, hindi Lord, hindi. Di ba? Sabi ng Panginoon, isang ganyan ko lang, baka mangalambot ka. Di ba? Isang ganyan ko lang, baka, di ba? Yung hininga mo, hahabul-habulin mo na. Di ba? Kasi bakit? Ang Diyos ang umahawak ng buhay natin. Kaya sabi ng Diyos, hindi ka pwede magmatigasan sa akin. Na po, kaya kapag, sabi nga ni Fernando, di ba? Ano sabi ni Fernando tayo? Kapag puno ng salo, kailangan ng kalusin. Ibig sabihin, napupuno rin po ang Diyos. Tama ba? Huwag tayo magpatuloy sa gawain mali. Na po, matuto tayong makinig, matuto tayong lumapit, matuto tayong magbigay ng oras sa Diyos. Nang sa ganun, maliwanagan tayo kasi minsan, o kadalasan, na po, yung ilaw natin, natatakpan na ng maraming alikabok. Natatakpan na ng maraming mga agiw. Na po, kaya sooner or later, mamamatay na. Ano po yun, mga kapatid? Alikabok ng kasalanan. Na po, agiw, na pumipigil sa atin para tayo talagang magliwanag. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, sa buhay natin, huwag natin piliin ang mga bagay na ito. Kung hindi dapat ang piliin natin yung pinakaapat, mga kapatid, ilaw na talagang napakaliwanag. Kamukha po ito. Pasinin po ninyo. Yung church natin. Kung titingnan natin, bilangin nyo kayong mga ilaw. Ang dami. Di ba? Madaming ilaw. Kaya naman anong nangyayari? Di ba maliwanag? Tama ba? Subukan natin na isa lang ang liwanag dito. Isa lang yung ilaw. Na po, kumari ito, isa yung papatayin ko, no? Papatayin ko. Diba? Isa lang yung ilaw. O yan, o. O, diba? O. Yan lang yung ilaw. Di ba maliwa? Napakadilim, tama po ba? Ganyan tayo eh. No po, sa buhay po natin. Yes, tayo ang ilaw. Ang Diyos tinanggap natin sa puso natin. Pero kung isa lang ang nagliliwanag, tama? Hindi ganong malinaw. Pero kung lahat yan sisindin natin, mga kapatid, could you imagine, kung tayong lahat magliliwanag, ang dami. No po? Ang dami pwedeng magano sa atin, sa buhay natin. No po? Napakaganda. Kung tayong lahat magtutulungan, no po, mag-aayos ng ating buhay, talagang makikita si Kristo. Maraming tao ang maliliwanagan sa salita ng Diyos. Maraming tao yung madadala natin sa Panginoon. Mga kapatid, nang sa ganun, magkaroon din sila ng panibagong buhay, panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon. No po, bakit? Kasi maraming tao lugmok. Lugmok sa kasalanan. Parang nasa kumunoy na sila. Kumunoy, alam niyo ba yung kumunoy? Di ba, sa kumunoy, malambot ang lupa. Unti-unti ka lulubog. No po, maraming mga tao ganun, palubog na sila sa kasalanan. Nagpakasasa na sa mali. Ngayon, alam mo ang tama. Nasa iyo ang liwanag.
Anong kailangan mong gawin? Ipakita ang liwanag sa kanya. Di ba? Pag nakita niya ang liwanag, magkakaroon siya panibagong pag-asa. Magkakaroon ng panibagong buhay. Pwede pa magsimulang muli. Na po, kaya nga sabi ng Panginoon, hindi pa po uli ang lahat. Pwede pa tayo magsimulang muli. Na po, kay tatay, pwede pa po kayo magsimulang muli tayo. Sa buhay natin, nanay. Na po, sa inyo pong buhay. Basta gawin natin kapartner ang Diyos, gawin natin mahalaga ang Panginoon. Na po, tingnan man natin mga kapatid, ang buhay po natin sasaya. Amen? Sasaya ang buhay natin. Na po, bakit? Kasi nga si Kristo nasa puso natin. Kasi nga ang Panginoon, napapakinggan natin ang kanyang salita. Lalakas ang kalooban natin. Masasabi natin sa ating sarili, Lord, hindi pala ako nag-iisa. Karamay kita. Kasama kita. Napakahirap ng buhay, pero magpapatuloy ako mabuhay. Bakit? Kasi nga, kasama kita. Amen? Kaya yun po ang nais ng Diyos. At ang sabi rin ng Panginoon, mga kapatid, kung pag-aaralan po natin itong verse number 12 or verse number 13, tayo rin po yung tinatawag na asin. Asin ng sanlibutan. Na dapat ang asin, ito po ay nagpipreserve. Amen? Ang asin, napaka-importante nito. Pasinin niyo po yung yelo. Yung yelo, ayaw mo siya agad matunaw, lalagyan ng asin. Diba? Parang kung titignan mo, pastor, lalagyan ng asin. Di ba nilalagyan ng asin yung mga isda, mga ano. Pero kahit yung yelo, kasi nga ang trabaho ng asin, mag-preserve. Na po, magbigay ng lasa. Nakasubok na ba kayo ng kumain na walang asin? Di ba walang lasa? Parang hindi ka nasiyahan. Kaya nung lalagyan mo, para magkaroon ng lasa, lalagyan ng asin. Kasi may asin na walang lasa eh. Yung mga fake, na po, yung bang inimitate lang, kaya nga sabi ng Panginoon, bilang asin dapat, meron kang lasa. Nagliliwanag ka. Dapat yung asin, ito bang nandoon, nagpipreserve. Anong ipipreserve natin? Pag-ibig. Anong ipipreserve natin? Kapayapaan. Anong ipipreserve natin? Relasyon. Hindi tayo ang nangunguna sa mali. Hindi tayo nangunguna, mga kapatid, sa paghiwalay. Hindi tayo nangunguna sa maling pamumuhay. Kaya nga sabi po ng ating pinag-aralan sa umagang ito, ikaw ang liwanag. Panginoon, siya ang liwanag. Pero dahil tinanggap mo ang liwanag, kailangan magliwanag si Kristo sa puso niyo. Sa amin pong mga bisita, na po, Sir Danica, na, kay Nanay LC, Tatay Leo, welcome po kayo sa church na ito. Na po, at ang pinaka-goal po namin, sana tanggapin niyo po yung liwanag. Hindi po si Pastor Enervon. Mga kapatid, tao lang ako. Anong kailangan natin, nabasa niyo po, na po ang salita ng Diyos. Anong kailangan tanggapin? Si Kristo sa puso. Huwag natin siyang iwaksi. Na po, kaya nga like yung sinasabi mga kapatid, sino ba yung perfectong buhay? Wala naman. Lahat naman tayo may pagkakamali. Di ba tayo? Lahat tayo may pagkakamali. Kaya sabi nga ng Panginoon, sabi ko nga kanina, huwag na tayong magtuluan. Ikaw kasi. Hindi, ako kasi. Di ba? Ako kasi. Tigas ang ulo ko eh. Ako kasi, baluktot ang isipan ko eh. Ako kasi. Di ba? Ayaw ko nakikinig. Ako kasi, mayabang ako eh. Di ba? Ako kasi. Di ba? Pinaiiral ko kasi yung galit eh. Tama ba? Sino kasi? Ako. Ikaw. Di ba? Huwag na tayong magmalinis. Lahat po tayo may kapintasan. Pero ang Diyos, pwede tayong linisin. Sabi nga kanina ng kanta, ito na po ang araw ng kaligtasan. Nga po, anong pinapangaral po namin? Salita ng Diyos. Preach the word. Wala po kaming ibang ipapangaral na po kung hindi salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po'y makapangyarihan sa buhay po ng bawat isa. Kaya nga pong hadikain, mga kapatid, sa umaga pong ito, na sana makita natin ang tunay na magpapasaya ng ating buhay, walang iba kung hindi ang Panginoon. Dahil ang si Kristo nasa atin, maglilingkod ka. Dahil naglilingkod ka, makikita mo. Yung mga pagsubok, yung mga problema, yung mga karamdaman, di naman nawawala yun, lagi lang andyan yan eh. Pero ang kagandahan, dahil naglilingkod ka na ngayon, dahil tinanggap mo ng Panginoon, magkakaroon ka tinatawag na kapanatagan. Magiging payapa ka. Bakit? Kasi hindi man natin alam ang bukas, pero alam natin sinong mahawak ng bukas, ang Panginoon. Kaya saan tayo hahawak? Sa Diyos. Na po, saan tayo magkikinig? Sa Panginoon. Na po, kaya nga sabi ng Panginoon, huwag na natin sayangin yung oras. Huwag na natin sayangin ang lakas. Huwag na natin sayangin yung mga talento natin. Ipagamit na natin ito sa Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, napakasimple lamang po. Especially po sa aming mga bisita. Sana po, maunawaan po ninyo ang kahalagaan ng ganitong klaseng paglilingkod. Tayong lahat ito mayo. Resource na please.
Sige po, yoko po tayo. Ipikit natin ang ating mga mata. Sa oras pong ito ang tanong ng Diyos, naunawaan mo ba ang ating salita? Tanong ng Panginoon sa umaga pong ito, nasayang ba ang oras mo? Nagkamali ka ba na dito ka pumunta sa simbahan? Ang sabi ng Panginoon, hindi ka nagkamali. Sapagkat ito ang tamang lugar. Ito ang tamang lugar sapagkat dito natin makakatagpo ang Diyos. Dito natin makikita ang ating sarili. Dito natin mararamdaman ang pag-ibig ng Panginoon. Na bagamat sa buhay natin marami tayong pagkukulang, marami tayong pagkakamali. Pero ang Diyos, andyan siya para bigyan tayo ng saya, para bigyan tayo ng pag-asa, para bigyan tayo ng liwanag. Ngayon, ang sabi po ng Panginoon, especially po sa aming mga bisita, pwede mo bang tanggapin ako, sabi ng Panginoon, sa puso mo. Huwag sa nguso, huwag lang sa isipan. Dapat ilagay mo ko sa iyong puso. Kaya sa aming mga bisita, sa inyong pagkayuko, pagkapikit, sabihin mo ang panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoon, patawarin mo ko sa aking kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Diyos at tagapagligtas. Manahan po kayo sa aking buhay. Gawin mo ang panalangin na yan. Tapos sabi ng Diyos, ang sino mang sa akin nagsitanggap, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino man sa akin nagsitanggap, sila ay magiging anak ng Diyos. Kaya sa Panginoon po may kasiguraduhan. Sa Panginoon po may tagumpay. Sa Panginoon po, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, pwede kang muling magsimula. Kaya ang nais ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Pwede ba? Pagtiwalaan natin ang liwanag. Sundin natin ang liwanag. Kapag sinunod natin ang liwanag, di tayo maliligaw. Sapagkat nga maliwanag. Nakikita natin na maliwanag ang paligid. Nakikita natin na maliwanag ang bawat mga sitwasyon. Kaya ang sabi ng Panginoon sa umagang ito, pwede mo ba sabihin, Lord, patuloy kitang susundin sa buhay ko. Kung sinasabi mo, gusto mong sundin ang Panginoon sa buhay mo, bakit hindi ka lumapit sa harapan? Dito tayo sa harapan. Manalangin tayo dito. Pakita natin na sinasabi natin, Lord, ikaw ang maging liwanag ng aking buhay. Susundin kita. Pakikinggan kita. Ayusin niyo po ang aking buhay. Ayusin niyo po ang aking kaisipan. Bigyan niyo po ako ng kapanatagan. Yun ang hingin natin sa Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, mga kapatid, ilapit natin ang ating mga sarili. Sapagkat sabi ng Diyos, kung hindi mo ilalapit ang iyong sarili, saan mo ilalapit? Ang pinaka-the best na lugar, yung malapit sa Diyos. Kaya sa umaga pong ito, meron kayong mga kahilingan, nais, mga pinagdadaanan sa buhay, ilapit nyo rin sa Panginoon. Ang iyong pamilya, ang iyong nanay, ang iyong tatay, ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong kapatid, ilapit natin lahat sapagkat kailangan natin ang panalangin. Sa oras na ito, pagpatuloy po natin ang ating pananalangin. Ama namin Diyos, nag-iila sa lahat. Patuloy po, Lord, kami po'y nagpupuri po ng papasalamat. Na minsan pa ang inyong mga salita ay nahayag po sa aming pong mga kalagitnaan. Nandalangin ko po, Lord, patuloy po namin makita na kayo ang liwanag. Kayo ang pag-asa. Kayo ang kailangan namin sa aming mga buhay. Yes, Lord, nandoon po ang aming buhay na minsan madilim, magulo, malabo, sapagkat malayo po kami sa inyo. Kinalangin ko po, Lord, sa buhay po ng bawat isa. Patuloy kaming lumapit sa inyo. Patuloy po namin kayo pakinggan. Sapagkat kayo, Lord, ang tanging pwede magbago, ang tanging pwede magbigay ng pag-asa po sa amin. Kaya, Lord, patuloy niyo po silang kambilan sa inyo pong dakilang kamay. Bawat mga nanay, tatay, lolo at lola, inyo po silang bigyan ng kalakasan, kagalingan sa kanilang karamdaman. Dalangin ko po, Lord, bigyan niyo po ng mga trabaho, tulungan po sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang mga business, na sana po, Lord, inyo po silang pagkatiwalaan. Payamanin niyo po ang bawat isa. Nang sa ganun, kapag meron na po kami, mas lalo pa po kami magpapagamit po sa inyo. Marami rin po salamat, Lord, sa bawat mga kabataan. Na sana po, sa bawat mga anak, maging mabuting anak, maalis ang katigasan ng puno. Bigyan ng karunungan sa pag-aaral, maalis sa masamang barkada, masamang gawain. Na sana po kami pong lahat ay magkakatipon, magkakaisa sa isang layunin na patuloy po namin kayo pupurihin, itataas sa aming mga buhay. Kaya Lord, patuloy po, kami po ay nagpupuri po, nagpapasalamat
Binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa inyo pong pangalan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. To God be the glory. Please be seated for a while. Pwede mo na po kayo maupo. Ako, sa buhay po natin, mapatuloy lang po tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. At yun nga po, ang nais ng Panginoon sa buhay po natin, talagang tayo po'y nagliliwanag. So yun po, no? So maraming salamat po sa bawat isa, sa Gonzales family, kay Tatay Leopoldo Sr. Po, tayo, sana po, lagi tayo nakikita. Po, para tayo maglingkod sa Panginoon kay Nanay Elsie. Po, Nay, welcome na welcome po kayo dito. Kay Sister Danica. Po, maraming salamat yan kay Sister Dayan sa Gonzales family na tayo po nagkakatipon para po sa Panginoon. So, sige po, no po. Sige, habang nag-aayos po kayo ng inyong mga offering, sabihin ko lamang po yung ating mga announcement na kailangan po natin pagandaan this coming December. So actually po, this month of December, meron po tayong mga nakaschedule dito. So by the way po, no, patuloy niyo pong isama sa panalangin si Pastor. No, po, ako po, dahil nagsimula na po ulit yung ating mission church doon sa Malabon. No? So meron po tayong another church doon, no? Na bagamat maliit lang, siguro yung church doon ay ganito lang po kalaki. Hanggang dito. More than 10 feet lang. No po? Tapos hanggang siguro doon sa likod ni Sister Elizabeth. No? Kaya pag-pray po natin. No? Inaayos pa po. Pero mamaya ay magkakaroon na po ng Sunday service doon, 6 p.m. No? Kaya mga 2 o'clock lang ay bibiyahe po kami papunta po doon. Kaya isama niyo po sa panalangin yung every travel ko po doon.